buong kasaysayan ng pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras po, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ko po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, Webes na naman po ng hapon at narito pong muli. Okay, nandito po kayong muli sa inyong paboritong programa kada Webes po ng hapon, alas 3 hanggang alas 4, ang tahanan ng OFW dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako pong muli, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po mula po sa Department of Migrant Workers. Lingguhan po ninyong nakakasama para po sa ating programa. At kasama pong muli natin ang partner ko for this week. Walang iba po, medyo marami daw nakamiss. Kasama dapat namin last week, kaya lang masyado pong na-busy. Marami yatang nakamiss. Maraming fans Diba? Maraming fans. Kasama po nating muli, syempre, Director Charles Tabo po ng OFW Land-Based Concerns. Maraming salamat, Ase Kiko. At magandang hapon po sa ating mga kabayang nakikinig at nanonood sa mga OFW at ang kanilang pamilya. At magandang umaga din po sa kabilang sulok ng mundo, lalo na dyan sa Europa, sa gitnang silangan at sa Amerika. Magandang umaga po sa inyong lahat. At partner, katatapos lang ng Eid holiday, lalo na dyan sa gitnang silangan. Actually, holiday pa yata, partner Parang diretso yata ang pagkakaano ng iba nating kasamahang OFW nakikita ko sa mga posts nila, parang dire-diretso hanggang, dahil Webes ngayon, bukas talaga namang weekend nila, Biyernes, parang tuloy-tuloy. Yung iba naman, pumasok na sila kahapon pa daw, kaya balik trabaho na naman kami. Pero mukhang masaya, nakikita ko yung mga post po ng ating mga kababayan dyan sa lalo dyan sa may mga bandang Middle East, sa Saudi po. Nawa po ay kayo ay bukod po sa kaligayahang inyong nadarama dahil holiday, ay syempre po ang pagpapala po at ang blessings din naman na inyo pong ipinagsakripisyo nung Ramadan ay sana naman po ay inyong tinatamasa at inyong nararamdaman. Yes, diba, dear Charles? Oo. At syempre, bago tayo magsimulang muli, Director Charles, sa ating po mga tagapakinig, amin lamang po ipinapaalala, live na live din po tayo sa aming mga social media accounts, sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers at sa Facebook page din po ng Radyo Pilipinas. So tutok po kayo, hindi lamang ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, kasama rin po ang kanilang mga pamilya at ang kanilang mga kamag-anak dito rin po sa ating bansa dito sa Pilipinas. Parang ang bilis nakaka 3 months, 12 episodes. Pan 12 yata natin today, di ba? Pan 12 na episode ba natin o pan 13 yata natin na episode ito at nakakatatlong buwan na tayo. Ang bilis na. Hindi natin naramdaman. Hindi natin nararamdaman at mukhang lingguhang nga ito ng ating mga kababayan. So, last month, syempre ay ginunita at sinelebrate natin ang Women's Month di lamang sa DMW bagkos ay sa iba't ibang mga sangay at opisina ng gobyerno. So, yan ang natin. At ngayon, sisimulan natin, Director Charles, syempre, ang April, talagang ito yung in-depth na pagtalakay doon sa ating tinatawag na mga migrant workers offices, yung ating mga migrant workers welfare services na tinatawag. Pero mamaya-maya yan, dahil syempre hindi ko muna sasabihin kung sino yung guest natin, pero ito po, isa po sa mga haligi ito ng departamento dahil talaga nga naman pag pinag-uusapan ang MWO sa ibang bansa, siya yun. At siya ang kanilang bossing kung pag-uusapan natin, di ba, dear Charles? Talagang ang ating topic na akmang-akma po sa buwan ng Abril at sa ating mga kapwa OFW. Pero bago yan, Kiko, narito mo ng ilan sa mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Suportang legal sa mga OFW na inaresto sa Qatar. Tiniyak ng DMW na bibigyan ng suportang legal ang mga OFW na inaresto sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political demonstration sa pagpapakilos sa Migrant Workers Office sa naturang bansa.
Sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak na pagpapatunay ito na walang maiiwan sa bagong Pilipinas at hindi hinuhusgahan ang mga OFW kung may nagawa mang paglabag o wala. Nakikipag-ugnayan ang DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa Embahada ng Pilipinas sa Doha upang matiyak ang kapakanan ng mga apektadong OFWs. Balita mula sa tahanan. Susan B. Ople Resource Center binuksan na. Opisyal na binuksan ng Department of Migrant Workers ang Susan V. Ople Labor Migration and Development Resource Center noong March 27, 2025 sa Makati City. Ang learning hub na ito ay alay at pagkilala sa yumaong kalihim Susan Toots Ople, ang kauna-unahang kalihim ng DMW na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasamang nagbukas sa Resource Center si Estelle Ople, ang anak ni Secretary Ople. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, hindi lamang isang pasilidad ng center kundi isang pangako na ipagpapatuloy ang advokasya at malasakit ni Ople sa mga OFW. Ang center ay magsisilbing tahanan ng iba't ibang mapagkukunan ng kaalaman tulad ng dating POEA Library, mga memorabilia ng kasaysayan ng labor migration sa Pilipinas, mga legal na dokumento at online database. Balita mula sa tahanan. Panalangin ipinanawagan para sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Nanawagan si Secretary Hans Leo Kakdak sa publiko na mag-alay ng panalangin para sa mga OFW na patuloy na nawawala sa naganap na lindol sa Myanmar noong nakaraang Biyernes. Patuloy na nakatala na missing ang 4 na OFWs at umaasa ang DMW na buhay at nasa ligtas na lugar lamang sila. Patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand upang matiyak ang pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga apektadong OFWs. Samantala, 9 na OFWs naman ang kumpirmadong ligtas at kasalukuyang nasa isang government shelter sa Myawaddy. Balita mula sa tahanan. Job seekers pa Korea inabisuhang mag-aral ng Korean language. Hinikayat ng DMW ang mga job seekers na nais maging bahagi ng Employment Permit System Korea na mag-aral ng Korean language sa mga TESDA accredited Korean language training institutes lamang. Ito ay upang makatiyak ang mga aplikante na makakapasa sa EPS Test on Proficiency in Korean Language. Dahil dito, nagbigay ng talaan ang DMW ng mga TESDA accredited Technical Vocational Institutions at TESDA Technology Institutions na nagbibigay ng Korean Language Proficiency Courses. Makikita ito sa link sa opisyal na Facebook page ng DMW. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Actually, partner, may good news tayo. Kanina lamang ay inanunsyo syempre ng ating mahal na kalihim Secretary Hans Leo Kakdak sa isang press briefing sa palasyo na yung 17 yung mga nakadetain ay binigyan ng provisional liberty na tinatawag o yung provisional release ng Qatari government. Okay, so pansamantala habang iniimbestigahan ay sila po ay pansamantala munang pinalaya. Sila po ay para makabalik din naman sa kanilang mga pamilya at least makumusta din naman yung kanilang mga mahal sa buhay. So makakaasa po kayo, patuloy pong tinututukan, sinusuportahan at binibigyan po ng tulong legal, welfare assistance at pati na rin po yung tulong medikal ng ating Department of Foreign Affairs, syempre ang ating embahada doon at ang ating Migrant Workers Office sa Doha, Qatar, ang ating mga kababayan na nakadetine at ngayon nga ay may temporary o provisional na release mula sa kanilang pagkakakulong at pagkakapiit doon sa Doha, Qatar. So mangyayari po lamang i-follow ninyo ang aming Facebook page, ang Facebook page ng Department of Migrant Workers. Director Charles? Yes, ang Department of Migrant Workers, nandun po ay mga impormasyon na laging mag-guide sa atin. At gusto ko po lang idagdag, partner, yung mga fake news ay dapat iwasan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga impormasyon na nagbibigay, nag-aalok ng mga trabaho. Ngayon ay meron tayong
mga updates doon sa ating website na may website or Facebook na ginagaya ang department po. So yun po ay Yes, ating papalahanan. Lagi po kayong kumuha ng tamang impormasyon dito po sa website ng tahanan ng OFW. Opo. At sa punto pong ito ay atin po munang pagbigyan ng ilang mga commercial at magbabalik po ang tahanan ng OFW. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagmumultahin, ikukulong pa. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakarang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos. Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2023, pinatunayan ng PEMAT ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Sa loob ng 21 araw na misyon, ginamot nila ang mahigit 1,000 pasyente. Ipinapakita ang tibay at malasakit ng mga Pilipino. Hindi na tayo receiving country na pag may disaster, naghihintay tayo ng tulong. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Career sa pagpapaganda? Meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Muli po, nagbabalik po tayo dito sa tahanan ng OFW. Live na live pa rin po tayo dito syempre sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, napaunahan ko na kanina, Director Charles, nabanggit ko na kanina, yung guest natin sa hapon na ito ay siya yung kumbaga madam, siya yung boss ng ng mga migrant workers offices ng ating mga labor attachés. Ito nga sinasabi nga namin kung ang mga opisyal, karamihan sa atin, halos lahat naman ng mga taga-DMW 24/7, yung guest natin times 2 mo yun, di ba? Walang tulog, wala lahat, di ba? Walang weekend, walang holiday, wala yan lahat. Dahil syempre yung operations nga naman natin overseas talaga nga namang tuloy-tuloy, di ba? Tuloy-tuloy. At yan syempre yung handog ng ating tinatawag na Migrant Workers Welfare Services. Ayan. Yes, oo. At partner, kapag yung kahit anong oras mo yan na i-message yan. Yes.
automatic agad na magre-reply yan. Nagre-reply yan. At syempre, pakapakilala ko po ang ating guest sa hapon na ito upang bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga serbisyo na hatid ng ating mga migrant workers offices overseas. Walang iba po ang Assistant Secretary for Migrant Workers Welfare Services, si Assistant Secretary Regina Galias or Assistant Secretary or ASEC Reg kung tawagin po namin sa aming opisina. So ASEC Reg, bati ka muna. Magandang hapon po sa inyong lahat. ASEC Kiko and Director Charles. Finally, naka-join na sa tahanan ng OFW. Congratulations sa atin for this program. Very happy to join you. Grabe naman sa makamadam. Pero ano po mga kaibigan, kasama rin ko po si Dear Charles at si ASEC Kiko sa pagkalinga sa mga OFW. So kanya-kanya kami ng trabaho and I can assure you sila rin po ay 24/7 sa pagtulong. Unang kong nakilala to Director Charles actually, yung pagkakaano ko sa kanya nung kasagsagan ng pandemya. Nasa OWA siya noon. Kung ngayon ay migrant workers offices ang kanyang mga inaasikaso, siya naman noon ang kumbaga sa bossing ng repatriation. So kailangan emphasize natin kasi yung pong dedikasyon ng ating kasamahan si ASEC Reg po talagang nasukat po at napatunayan nung pong panahon ng pandemya. Sa kaalaman po ng karamihan, sa pamumuno syempre ni admin pa lang siya noon, admin Hans Kakdak ng OWA dati at ngayon syempre Secretary Hans. Si ASEC Reg nung mga panahon na yon ang nanguna sa repatriation efforts ng ating mga OFW nung panahon ng pandemya. Ilan nga ito ASEC Reg na ating naiuwi ng ligtas, na i-quarantine sa mga hotel at kahit papaano natulungan na ligtas at healthy na makabalik sa kanilang mga tahanan nung panahon ng pandemya. Kulang-kulang yun, ASEC Kiko, mga 2 million. Yan. 2 million? Ayan, 2 million. Of 3 years, mga ganon. Hindi pa yun covered, ASEC, di ba yung first part ng pandemic na hinatid lang na sila sa, wala pang quarantine. Wala pang quarantine protocols. Close lang lahat ng transpo, hindi pa yun kasama siguro. Pero yung 2 million, base sa mga data namin nun sa OWA, yun lang yung sumakay na nung after nun, may quarantine procedures. Repatriation flights, yung sasalubungin sa airport, sea-based, land-based, and then yung hotel, yung 14 days, dati 21 days, naging 14. Naging 14, naging 7, naging 5, naging 3, may green, may red, may yellow. Lahat ng tagging, Lahat yan ang tagging. So, yun. So, hindi lang naman ako, pero buong OWA yun. Buong grupo ng OWA sa pamumuno ng ating administrator, Hans Kakdak. Sinimulan ko doon, Dear Charles, kasi nga, yung repatriation efforts na yun, yung expertise niya sa repatriation, nadala ito patungo sa Department of Migrant Workers. ASEC Reg, i-walk through mo nga kami doon sa proseso ng repatriation bilang isa sa mga pangunahing serbisyo ng ating mga migrant workers offices, ng ating migrant workers welfare service. Okay. Sige. Ang repatriation kasama siya sa sa obligasyon ng employers at ng mga nasa under agency pa na kapag tapos na ang kontrata or kung merong unfortunate incident na kailangan nilang umuwi, ang repatriation ay karapatan ng isang OFW na maibalik sa kanyang bansa. Ang responsibilidad ng pagpapauwi sa mga OFWs natin syempre ay nakasalalay sa kanilang employer at agencies. Kaya lang, sa alam natin, sa ating trabaho, hindi lahat ng OFWs ay nagkakaroon ng chance na or nabibigyan ng tulong ng kanilang mga employers at ng agency. Kaya doon pumapasok yung ating serbisyo sa DMW na unang-una paalalahanan ng agencies para mag-issue kami, ang aking opisinang nag-i-issue ng notice to repatriate para sundan ng mga agencies yung kanilang obligasyon na i-repatriate ang workers. At kung sakasakaling hindi talaga sila sinusunod, hindi tayo sinusunod dun sa ating notice, bukod sa regulatory functions natin na pagsuspende sa mga tiwaling agencies na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin, ang pumapasok dyan yung action fund na ginagamit natin sa Migrant Workers Office at sa ating office dito sa Pilipinas para tulungan yung mga OFWs na kailangan na nating iuwi. So yun na yung tapos na yung kontrata, or kung may sakit kailangan na nating pauwiin, or in the most unfortunate incident na sila ay mamatay sa host country, ready tayong tumulong dyan.
Asik, matanong ko lang, ano ba ang ginagampanang papel ng Migrant Workers Office o yung MWO sa pagbibigay assistance doon sa ating mga distress OFWs na nasa abroad? Ang maraming serbisyo ang migrant workers offices natin, no. Sa unang-una, yung bago pa makarating doon yung worker. Syempre yung pagkilala doon sa kanila mga employers. Trabaho yan ng migrant workers offices natin sa pangunguna ng ating mga labor attaches doon. Tine-check muna natin yung employers. So verification ng at accreditation ng employer. Chine-check kung talagang may trabaho na naghihintay doon sa mga overseas Filipino workers natin bago siya dalhin ilabas yung kanilang dokumento dito sa atin sa opisina para yung kontrata nila ay ma-verify at mairehistro sila sa atin bago yung proseso ng OEC and everything. Pagdating naman doon on-site, doon din mas maraming trabaho ang ating migrant workers office. Kasi welfare na yun na yung kalinga, kumbaga talaga. Babantayan yung kapakanan nila, i-check kung talagang nasusunod ang nasa kontrata, at kung magkaroon ng mga violations, nandun din sila agad-agad dapat para tignan yung kapakanan ng mga OFWs natin doon. And pag-uwi, no, sila rin ang huling-huling dapat makasalamuhan ng ating mga OFWs na nagkakaproblema. Kasi dapat alam din ng opisina natin dito, tayo yung mga opisina natin lahat, na may pauwing OFW na nagkaproblema. Para ready rin tayo dun sa serbisyo niya pagdating, yung ibibigay nating serbisyo pag uwi niya dito. Ayan. Nabanggit mo yung kalinga, 'di ba? Yun yung kumbaga yung care, yung ating kumbaga pagyakap sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa kasi yung welfare part nga ng ating trabaho. So, Asik Reg, ilan ba itong kasalukuyan nating Migrant Workers Office na kumakalinga sa ating mga OFW sa ibang bansa? ASEC ngayon ay 42 na siya. 42, so from 39 nung nabuo ang DMW, ngayon ay nasa 42 migrant workers offices na tayo. Makikita siya sa 30 countries at territories. At tinatry nating habulin ang goal ng ating secretary na mag more than 90 ang ating migrant workers offices hanggang matapos ang administrasyon ni Pangulong BBM. So yun ang goal natin para mas maraming matulungan, mas maraming mapuntahan ang ating mga OFWs na nangangailangan. Hindi lang land-based, pati sea-based. Kasi 'di ba may mandato sa batas, may mandato sa ating sa RA 11641 sa DMW Act na makapagtayo ng Migrant Workers Office sa lahat. Oo. Lahat ng mga post, lahat ng mga embahada, lahat ng mga konsulado na meron tayo. Kumbaga para at least ma-provide natin yung assistance na yun. So, ilan pa yung balak nating itayo ngayong taon? Subject, syempre yung pagpapatayo ng Migrant Workers Office ay hindi lang dahil ginusto natin, no? Syempre, depende yan sa decision din ng host country kung nakikita talaga nilang kailangan ng labor office doon. Kasi yung ibang, hindi naman siya separate na opisina sa ating embassy. Bahagi siya ng ating embassy. So sa ngayon, ang sinusubukan nating matayo sana sa loob ng 2025 ay 6. Okay. So yung sa Europa, sa Ankara, sa Turkey, at sa Norway sana kung natupad siya sa Oslo, Norway, and then sa ASEAN countries. Bilin ni Secretary Hans, magkaroon tayo ng mas maraming MWO sa ASEAN countries. Puntahan ko yung ASEAN countries, dear Charles, kasi yung pinaka-baby, kumbaga, pinaka-bata nating MWO, talagang MWO in action na sa kasalukuyan. Asik Reg, anong pinaka-bago nating MWO na kabubukas-bukas lamang? Oo, ang Migrant Workers Office sa Thailand. Sa Bangkok, di ba? Na nasubukan na agad yung ang ating labor attaché dyan na si Labat Don Pangkog ay talaga namang on the ground, di ba? At one-man team literal. One team literal. So, of recent kasi maraming mga issues, and it's not just Thailand in particular, but the vicinity, the areas. Maaari mo maikwento sa amin ano ang papel na ginampanan ng ating Migrant Workers Office sa Bangkok dito sa mga recent na kaganapan lamang sa region? Okay. Kasi yung area na yun, no, yung Thailand ay napaka-strategic na lugar. Hindi lang sa functions niya sa ASEAN functions niya, kundi yung kalapit niya mga bansa. So yung
dumating doon si Labat doon ng December. Pero paglapag niya, nandun na agad yung ating Migrant Workers Protection Bureau na kumakatok sa kanya para tulungan siya. Kasi yung mga kalapit na bansa, kagaya ng Myanmar, Cambodia, alam naman siguro at natalakay na ninyo, marami tayong sadly, mga OFWs na nandoon na dinadala ng scam dahil sa scam, no? So si Labat doon sa abot ng kanyang makakaya kahit mag-isa siya sa ngalan din ng serbisyo sa guidance ni Yusek Felibay na aming cluster head at ni Secretary Hans at ng ambassador po natin sa Bangkok. So tumulong din siya sa paghanap, sa pag-rescue ng mga human trafficking victims. At lately nga, 'di ba, si Kiko, yung 206 human trafficking victims natin. Pumunta mismo si Labat doon kasama ang DMW team at ang embassy team sa border ng Thailand at Myanmar para sunduin sila doon. At speaking of Myanmar, puputulin muna kita yan, Asik Reg. Mamaya natin balikan yung kwento doon sa karagdagan, yung recent lang, yung earthquake, saka yung iba pa nating mga services doon. At yung kwento din, Director Charles, maya-maya nung ating isang OFW na atin ding natulungan sa pamamagitan ng ating mga Migrant Workers Office. Maiksing commercial break lamang po muna at magbabalik pa rin po kami. Kasama po si Asik Reg ng DMW at ang ating pong iba pang mga guest dito pa rin po sa tahanan ng OFW. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Mahilig ka bang mag-dive? Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos.
It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10. So 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that tested us, mas mataas pa sa 80%. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan po. Tayo po muling nagbabalik dito sa tahanan ng OFW. Live na live pa rin po ngayong hapon. At mainit at mainit po ang ating talakayan dahil ito po ay patungkol sa ating mga Migrant Workers Office at kasama pa rin po natin dito sa studio syempre Assistant Secretary Reg Galias ng Migrant Workers Welfare Services natin. At kanina si Reg, nabitin tayo ng konti doon sa binabahagi mo nga yung kinukwento mo na action naman ng ating kasama si Labat Don ang MWO nito ay nasa Thailand. Yes, nasa Bangkok sila. Nasa Bangkok. Bumiyahe sila ng ilang oras dun sa border ng Thailand at Myanmar. Ito yung sa human trafficking. Yes. Oo. At syempre nitong nakaraang linggo lamang po mga kababayan, atin naman po siguro nabalitaan at patuloy po tayong nakikiisa at syempre ay nagpapaano rin po ng ating pakikisimpatya sa ating mga kaibigan sa Myanmar yung isang napakalakas na lindol. Oo. So ano ba ang ating naging aksyon naman at tugon doon sa mga kababayan naman natin na naging biktima sa Myanmar? So asik nung simula nung malaman natin na may mga OFWs tayo doon na apektado sa Myanmar. So agad nating pinatanong kay Labat Don, no? Kasi sakop ng Migrant Workers Office ng Thailand yung Myanmar. So nagtanong tayo sino yung mga apektadong OFWs. Nabanggit nga sa atin na may 4 na nawawala pa na OFWs natin. So chinek ang records kung merong agency or kung ano yung contact numbers. Sa ngayon dahil hindi tayo bahagi ng Philippine contingent na nagpunta sa Myanmar. Pero kausap na natin mismo kasama si Secretary Hans yung pamilya ng 4 na OFWs at tinitiyak lang natin na tayo nakatingin din, nakamonitor doon. Pinag-aaralan din yung posibilidad na magdalan tayo ng DMW team mismo sa Myanmar para i-check at yung purpose talaga ay matulungan hindi lang yung 4 na nawawala, kung hindi lahat ng OFWs na nandun. Kasi marami pala apparently, si Kiko doon, na teachers. Maraming teachers. Maraming teachers. At nandun sila sa isang complex na gumuho. Pero yung 4 na OFWs natin yung nananatiling hindi pa nakikita. So pinapanalangin natin kasama ng mga pamilya nila na maiuwi at mahanap at maiuwi na natin sila sa mga susunod na araw. At yun nga, so pagbigay na pag nahanap na natin sila, so wala namang asikasuhin at walang problemahin ng ang pamilya ng OFW dahil naka-standby ang Migrant Workers Office na bigyan sila ng tulong, repatriation, assistance, at yung reintegration nila no pagdating dito, pati medical assistance syempre kung kailangan. Yan ay sa pamamagitan ng ating Action Fund. Action Fund, ma'am, pwede mo kaming bigyan ng i-share mo sa amin. Ano ba itong Action Fund? Ang Action Fund ay isa sa napakalaking programa or tool ng Department of Migrant Workers. Kaya mayabang tayong magsabi na kung anong kailangan nyo, sasagutin ng Department of Migrant Workers. Kasi nasa batas yan, nasa Republic Act 11641 na ang DMW ay binigyan ng pondo ng ating pamahalaan para pangtulong sa ating mga OFWs na nangangailangan. Kaya nga Action Fund, no, Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. Pero pag naririnig mo si Secretary Hans, ang parati niyang idudugtong doon, hindi lang yan sa OFWs, para sa pamilya ng OFWs. Kaya ang panawagan niya sa amin parate, sa ating lahat na nasa DMW, hanapin niyo yung mga OFWs na nangangailangan. Kasi hindi natin pera yan, para yan sa kanila. Kaya
masaya kami na itong programang to isang paraan para makita natin sino ba yung mga OFWs na nangangailangan. Kasi kung qualified naman, bakit natin hindi tutulungan? And speaking of OFW na naging beneficiary ng Action Fund, OFW nangangailangan, Director Charles, makakasama natin dito sa ating studio ngayong hapon. Siya po ay isa ring ex-OFW pero ang pangunahing naging beneficiaryo ng Action Fund sa kasamaang palad dahil nagkasakit nga at nagkaroon ng karamdaman ang kanyang asawa, ay atin namang natulungan sa pamamagitan ng ating natawag na Action Fund. Kasama po natin sa studio ngayong hapon na ito para makapanayam ay si Miss Janet Gumangan. So Ma'am Janet, bumati po muna kayo. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng tahanan ng OFW. Ayan. Ma'am, ano pong nangyari? Ayan. At bakit kayo nag-apply at nabigyan ng Action Fund? Ano po ang nangyari sa atin? Sir, bali, ang nangyari po kasi niyan, kaya po talaga ako lumapit sa DMW. Gawa nga po ng hindi naman po talaga sapat yung naibigay ng kumpanya ng asawa ko sa pagpapagamot niya dito sa Pilipinas. Gusto ko po sanang mangyari magtuloy-tuloy po talaga ang pagpapagamot niya upang lubusan na siyang gumaling. Ma'am, ano po nang nangyari po kay Mr. niyo po? No? Balita, nasabi mo kanina na kwento mo 9 years siya nagtatrabaho bilang painter sa dalawang taon sa Abu Dhabi, lumipat sa Jeddah. Jeddah po. 7 taon siya nagtatrabaho. 9 na taon na yung trabaho niya ay painter. Yes po. So yung ano niya is parang doon na yung nakakalanghap siya ng ano ba yung sabi niyo kanina? Sa paint niya, sir, sa mga chemicals. Mga nasasagap niya talaga yun, sir. So maaari niyo pong ikwento po yung ano niya, yung naging karanasan niya po dito sa pagtatrabaho niya ng 9 na taon sa Jeddah. Yes po, sir. Bali, sir, parang ang nangyari po kasi sa kanya is yung simula nung nalipat siya sa pagpipainting, sa mixing sa painting ng sasakyan, doon po nag-trigger na yung sakit niya. Na dati na rin po kasi siyang may history about sa lungs niya. Kaya lang mas naging talaga, sir, nung nailipat siya sa pagpipaint. Tapos hindi rin kasi siya nakakapagmas. So doon po nagsimula talaga yung niya. Hindi na nawawala yung pananakit ng ulo. Kailan, ma'am, naiuwi ang inyong mister? Last year lang po. Last year lang, oo. Kumusta naman po siya ngayon, ang natin? Mas malaki na po ang improvement ngayon, sir. Kasi tuloy-tuloy na po yung nagiging ng therapy. Lalo po na nabigyan kami ng tulong ng DMW para hindi talaga siya as in maputol yung pagte-therapy ng husband ko. And Asik Reg, yung mga ganitong sitwasyon, yung parang kila ma'am, may sakit, nagkaroon ng karamdaman, paano ba pumapasok ang Action Fund dito? At yung mekanismo ng Action Fund, paano ba ginagamit upang makatulong tayo sa mga sitwasyon na katulad nung naranasan ng husband ni Ma'am Janet? Okay. Asik, yung particular sa kanyang sitwasyon, no? So si Ma'am Janet pumunta sa DMW. Nag-apply siya sa ating NCR office at pinakita niya yung diagnosis ng asawa niya na nagkaroon ng sakit nga sa Saudi. So dala niya yung medical records ni sir, no, nung galing Saudi. So base dun sa documents na yon at sa salaysay mismo kasi siya na yung lumapit sa atin. So na-approve naman ng ating fund administrator yung medical assistance sa pamamagitan ng financial assistance natin para pagpatuloy nga yung kanyang gamot dito at therapy. Nabanggit ni ma'am kanina nagte-therapy si sir. Tapos may regular pang gamot na sa ngayon hindi pa niya alam, no ma'am, kung hanggang kailan kakailanganin. Pero yung kung may ganong sitwasyon na may OFW na may sakit, doon pa lang sa Migrant Workers Office. Yes, oo. Doon pa lang, pag alam na ng Migrant Workers Office natin na may Pilipino sa ospital na hindi, yung si ma'am kasi yung sa asawa niya, sinagot ng employer, tama, yung hospital bills niya. Pero may mga OFW kasi na hindi
hindi inaabandona sila ng employer. So pwedeng pumasok doon ng Migrant Workers Office through the Action Fund. Pero dito kay ma'am, sa mga sitwasyon kagaya nito, dito na tayo sa central office at sa regional offices natin, pwede tayong tumulong through the Action Fund. At syempre, nabanggit mo kasi yung inasikaso naman si ma'am ng yung husband, inasikaso kahit papano ng employer, natulungan naman doon. Importante rin sigurong malaman, Asik Reg, ng ating mga tagapakinig na regardless of whatever action, regardless of kung ano man ang tulong o ano man ang assistance na pinoprovide ng employer o ng agency, ang MWO natin ay laging nandyan, nakaagapay sa ating mga OFWs at willing, ready at capable sila na saluhin at tulungan. Diba? Oo, tama yun. Yung ginawa ng employer ni Sir Jay sa kanya ay obligasyon nila yun. Yes, at kung hindi nila gawin, pwede pa rin pumasok ang MWO yes, sa regulatory function natin. Pero yung pagtulong kay Sir Jay, kung kinailangan niya pa ng additional na tulong doon, at yung kagaya niya na nagkasakit sa ibang bansa, may pondo, may action fund, may sariling action fund ang migrant workers offices natin para tumulong para sa mga ganong kaso. At syempre, hindi lang yung may pondo, may sariling action fund, yung ano niya, mandato rin at ginagawa actually ng ating mga migrant workers offices yung bumisita. Kasama ng ating OWA, mga kasamahan natin sa OWA. May mga nurses tayo sa migrant workers offices din, no? Lalo na sa Middle East. So nire-request namin sila na mag-hire ng mga medical professionals din doon para may nag-a-advise sa kanila tungkol sa mga kondisyon ng ating OFW. So, yes, pinapalakas din natin yung capability ng ating migrant workers office na tumugon sa nag-iiba-ibang sitwasyon ng ating OFWs. May kwento ko rin na Asek nung one time na may lumapit sa atin sa Action Fund. Kung minsan hindi lang sa financial tayo nang tumutulong. Yes, minsan may pumunta sa atin, nakita namin na may karamdaman siya. So ginawa natin on that same day, nakipag-coordinate po tayo sa OWA saka sa ating OFW hospital at the same day dinala po namin doon. So nakikita doon, yun po ang serbisyo natin, hindi lang po sa financial. Kung minsan kahit yung OFW hindi niya nakikita yung kanyang pangangailangan, tayo nakakakita, dinadala na po natin at kinakalingan na po natin ito. Yes, so ganyan naman yung ano natin bilang tahanan nga naman ng OFW, yung natawag nga nating pagkalinga, yung binanggit ko kanina, yung pagyakap natin sa mga OFW at kanilang mga pamilya ay syempre ay kompleto naman nating ibinibigay, di ba? We go over and beyond doon lang sa Action Fund, hindi lang po ito yung po mismong presence at yung po mismong pagmamahal din naman namin sa mga OFW ay palagian pong nandyan. Ayan. Kumbaga sa kanya, ramdam natin sila. Lalo na syempre yung kayo, Director Charles, ang mga ating mga dati rin ng mga OFW, ramdam natin at syempre ay atin namang laging isinasaalang-alang at inaalagaan. So, Ma'am Janet, may mensahe po ba kayo sa ibang mga OFW din na maaaring may mga pangangailangan din at baka may gusto po kayong sabihin o idulog pa? Yan. Sa ibang OFW na nangangailangan ng tulong, wag po kayo mag-hesitate na lumapit kasi handa naman talaga silang tumulong. Kasi ako nung na parang nagdalawang isip din ako kung dapat pa ba akong humingi ng tulong kasi sir, ang inaanohan ko dyan yung sa may OWA kasi talaga ako nag-ano. Ngayon may nakapagsabi sa akin na sa dating POEA na DMW na meron na talagang tutulong, handang tumulong talaga sila. Na yun nga sir, na hindi naman nabigo. Malaking tulong po talaga ang naibigay ng DMW. Ayan. At Asik Reg, baka meron ka ring mensahe dun sa welfare part naman, sa welfare services natin. Di lamang kay ma'am at doon din sa iba pa na baka nangangailangan din ng assistance sa atin. Yun Asek, no? So kagaya ng nabanggit kanina, may pondo po ang Department of Migrant Workers para tumulong sa OFWs. Yun nga lang, may guidelines po tayo na sinusunod. So, pero mag-apply lang po, pumunta sa ating central office, makipag-ugnayan sa ating Department of Migrant Workers, pati sa regional offices natin, at sa migrant workers offices. Kagaya ni ma'am, dahil may sakit si sir, siya yung lumapit. So, pwede yung mga kamag-anak ang lumapit, dalhin lamang ipakita yung kompletong requirements. Kung may ibang paraan, hindi lang sa
financial assistance kagaya ng sinabi ni Director Charles, pwedeng sa legal na pamamaraan, sa shelter or ma-rescue sila no sa kung emergency situation. May mga tao tayo sa Migrant Workers Office na pwedeng tumulong. Wag lang pong maniwala sa yung mga lumalapit na kunwari sila yung Maglalapit, oo. Yung fixer, wag pong ganon. Kasi may Opo. na-discover din kami, kumikita siya eh. So parang nakakahiya naman dun sa pamilyang nangangailangan. So wala pong fee ang kahit anong pagtulong mula sa DMW. Diretso po ito diretso po namin na ibinibigay direct po sa mga benepisyaryo sa OFW at sa kanila pong next of kin o sa kanila pong mga pamilya. Huwag po kayong maniniwala, binanggit ni Director Charles kanina yung mga fake news, mga fake accounts, mga nagpapakilala po na taga DMW. Diretso po tayo doon sa aming central office dito sa Ortigas, sa mga regional offices din po namin at sa ating mga migrant workers offices overseas. Ayan, para naman po kayo po ay makahingi ng tulong at agad-agad naman po namin kayong aasikasuhin. Ayan. Yes, tama ka po dyan. So, yun, ulit po natin, huwag mag-atubili na bisitahin nating Facebook, meron dito tayong 24/7 partner, no, na pwede na ng pagtanungan kung may doubt kayo, huwag kayong mag-atubili kaagad. Kayo'y dapat magtanong kaagad para po tayo ay mag-guide kung ano bang dapat nating gawin. Ayan. At bago po tayo magtapos, may ipopromote lang po kami. Ongoing po ngayon yung ating tinatawag na likha o ang ating pong business plan competition na inilaunch natin nito lamang mga nakaraang linggo para po sa ating mga babaeng OFW na nagbalik po sa ating bansa. Kayo po ay aming inaanyayahan na mag-propose o magbigay po ng inyong business proposal at kayo naman po ay aming i-mentor, bibigyan po ng mentoring at guidance ng ating mga partner government agencies din at ng ating mga private sector partners at may inilaan din naman po kami na seed grant o seed fund para naman po kayo ay makapagsimula ng inyong negosyo. So check lamang po ang Facebook page ng Department of Migrant Workers at ng National Reintegration Center for OFWs. At panghuli na lang po, idadagdag ko rin, kapapasok-pasok ko lang pong balita. Ito kailangan kasing i-congratulate kasi medyo talagang isa sa mga paborito kong bureau ito. Ang Migrant Workers Protection Bureau po ay nakapagpasara. Closure number 9 this year. Ayan, palakpakan naman po natin. Marso pa lang, Asa. March, April pa lang. Closure number 9, di ba? Yan po. So yung po mga kababayan natin mag-ingat po lagi. Yung po lagi na yung pinapaalala sa inyo, mag-ingat po sa mga fake na website, mag-ingat sa mga fake na Facebook page, mag-ingat po sa mga fake na recruiter, mga illegal recruiter. Itong pinasara partner isang travel agency sa may Pampanga. Kapapasara-pasara lamang nila kanina tanghali sa pangunguna syempre ni Undersecretary Bernard Olalia ng Licensing and Adjudication Services at ng ating Migrant Workers Protection Bureau. So mga kababayan, ingat po tayo sa mga nagpapanggap at sa mga illegal na recruiter po at maging matalino po tayo, wag po tayong basta-basta magpapaloko. At bilis ang oras, Dear Charles. Yes. Patapos na naman po tayo at Dear Charles, baka meron kang huling mensahe para sa hapon na ito. Ay para po sa ating mga kababayan, yun lang po ay inuulit lang po namin lagi na maging mapadmatsyag po tayo sa ating mga pakikipag-transaction na marami po kaming mga platforms. Andiyan ang DMW website, andiyan ang 24/7 po na kayo ay dapat i-guide kayo kung anong dapat natin gawin. Huwag po tayong magpapadala sa fake news po. Okay po. At muli po, ako po muli ang inyong lingguhang kasama dito po sa ating programa, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng Department of Migrant Workers. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa departamento, ng aming pong mahal na kalihim Hans Leo J. Kakdak. Ito pong muli ang tahanan ng OFW live na live po dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management